Dahil sa mga blankong items sa Bicameral Conference Committee report. Bunsod nito ay hinimok niya ang Kongreso na iwasto ang ulat o ipaliwanag sa publiko kung bakit nagkaroon ng blankong items ang naturang report. Sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank items. He's lying. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shoutout po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel at sa ating mga kababayan. So, mabuhay po at saludo ako sa inyong lahat. Alright? So, ang topic natin ngayon, national issue tayo mga ka-Iskonians, mga kababayan. Mainit na mainit pa to. Ito pong balita na to. BBM, sinabing sinungaling itong si dating Pangulong Duterte. Yan guys, ang talagang viral ngayon na pinag-uusapan sa social media. So, ano nga ba ang pinag-ugatan nito? Bakit nasabi niya yan? Sa mga hindi nakapanood o nakakasunod sa balita, nung isang araw kasi, nagsabi itong si Pangulong Duterte na marami daw butas o blank page sa ginawang national budget issue. Yan, kaya bumira siya nun, sinabi niya na, siyempre, pag sinabi mong blank pages, baka iisipin ng taong bayan ay may lalagay na amount dyan at magiging corruption na yun, di ba? Pero narito, mismong si President Duterte ang ating panoorin, alright? So narito na po, pasok. Dahil sa mga blankong items sa Bicameral Conference Committee report. Bunsod nito ay hinimok niya ang Kongreso na iwasto ang ulat o ipaliwanag sa publiko kung bakit nagkaroon ng blankong items ang naturang report. Dagdag pa ng dating Pangulo, dapat tumaksyon ng publiko kung hindi maayos ang issue lalo na't may mga tinapyas na pondo sa Department of Education o DepEd at zero subsidy para sa PhilHealth. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. So yun guys, napanood nyo, di ba? Si Pangulong Duterte. Yan ang kanyang akusasyon, di ba? Dito sa BBM administration na talagang may blank pages daw sa ating budget. Kaya mali daw to, di ba? Kasi yan parang lumalabas, parang nagkakakutsabahan na sila dyan sa bicameral. Kasi ang nag-a-approve talaga ng budget na yan, itong sa Kongreso na alam naman natin na mainit, di ba? Ang ulo o mainit ang politika pagdating sa mga Duterte. At alam natin yan, na talagang nagbabangayan na sila sa panahon ngayon. Kaya dahil dyan, nung isang araw din, ang dumipensa muna, itong si Lucas Bersamin, ang sinasabi niya, fake news yan. Yang sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi yan totoo. Yan ang banat ni Lucas Bersamin. Pero kanina, guys, kanina lang, ay na-corner ng mga media itong si Pangulong BBM regarding doon sa sinabi ni Pangulong Duterte. Na sinasabi nga niya dyan sa kanyang interview na lying daw. He's lying, sabi niya. Sinungaling siya. Yan ang sinasabi ni BBM. So, pumapalag na guys, no? Talagang medyo matapang-tapang nito si BBM. So, narito, panoorin po natin yung buong video. Tapos, ituloy po natin ang ating reaction. Alright? So, narito na si Pangulong BBM. Pasok. Po namin yung reactions niyo regarding Yung? reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen.
sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang atapa nga tao na itong si BBM, di ba? Talagang pumapalag na po. Dati kasi pag pinag-uusapan ng Duterte, wala lang, hindi yan kumikipo, di ba? Tumatawa lang at pinababayaan lang. Pero linawin lang po natin bilang isang ka-Iskonians, di ba? Wala tayong papanigan sa dalawa. Dahil para tayo sa taong bayan. Kung halimbawa, tama si Pangulong Duterte, siya yung kakampihan natin, di ba? Kung mali si BBM, banatan natin, di ba? Pero vice versa, alam mo, tama nga si BBM at liar nga itong si Pangulong Duterte. Kung yun talagang totoo, siyempre, mali talaga yon yung ginagawa ni Pangulong Duterte, di ba? Pero dito, sa kanyang statement, sa kanyang interview, itong si BBM, malakas ang loob niya, guys. Malakas po ang loob niya, mga ka-Iskonians, na sinasabi niya na, hindi, 4,000 pages yun eh. Isa-isain mo, di ba? Pumunta na lang sa website ng DBM. Nandun lahat yung aprobado. Kasi nga, nung pinapakita ni Pangulong Duterte, may blank pages, di ba? Yan po ang pinipilit niya, pati yung mga supporter nila. So ngayon, kayo po tatanungin ko, sa tingin nyo ba, sino talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Di ba? May blank pages nga ba ayon kay Pangulong Duterte? Pero wala naman daw. Kasinungalingan, sabi naman nito si BBM. Di ba? So, kayo po bahala kung musgan yan, di ba? Para sa akin, ako naman, ang desisyon ko dyan, kung talaga yung sinasabi ni BBM, nandun sa website, at chinek natin, research nyo po kung talagang willing din kayo malaman, tama naman siguro itong si BBM. Yung kay President Duterte, di ba? Sabihin niya kung saan niya nakuha yun, at kung bakit may naipakita sa mga ganang dokumento na nagsasabing, hindi, blanco talaga yan. Patunayan din niya, di ba? Pero alam niyo po, nakakalungkot lang, di ba? Dalawang presidente to, ang dapat na sanang gawin nila ay yung magtulungan sana sila, di ba? Si President Duterte, naging presidente na ng 6 years, nakita niya, di ba? Yung problema, mayroon siyang ginawang solusyon, di ba? Ngunit hindi sumapat, di ba? Na timingan pa ng pandemic, dapat sana tutulong na lang dito kay Pangulong Marcos, di ba? Na sabihin niya ganito ang gawin mo, di ba? Na hindi ko nagawa, dapat ganun sana, no? Tapos ito si BBM, ano pa bang dapat kong gawin na PRRD, di ba? Sana tulungan mo ako ganito. Sana po kung magkaisa na lang sila. Di ba? Para makatulong sa ating bayan. Yan pong hinihiling natin di ba? Pero alam naman natin, sa panahon ngayon, mainit ang bangayan ng Romualdez Marcos at Duterte. Particular ditong si BP Sara na kung saan ay talagang nagbabangayan na sila. Kaya pong malungkot, di ba? Yung mga dating unity nagsabi. Ito sila ngayon. Nagbabangayan, batuan ng mga issue, di ba? Nagsasabing fake news. Yung isa naman nagsasabi ng sinungaling siya. Hindi yan totoo, di ba? Nakakalungkot po. Kaya tayo mga ka-Iskonians, hintayin na lang po natin si Yorme sa 2034. Baka nga po, talagang tinadhana na siya at siya nang hinihintay natin para sa mas magandang Pilipinas at makausad na tayo. Di ba? Sana matigil na niyang ganyang bangayan, di ba? Sana isa kapakanan na lang po ng taong bayan ang kanilang isipin. Trabaho na lang sana sila ng trabaho kasi dagdag oras pa yun, di ba? Nasasayang pa
yung oras. Alright guys, so hanggang dito na po mga Iskonians. Like, share, and subscribe. Ano pong masasabi nyo? Comment down below yung opinion nyo at yung sa loobin nyo para yung suporta natin kay Yorme at siyempre sa suporta natin sa bayan dito sa national issue. Right? Hanggang dito lang po. Abangan niya susunod yung vlog. Thank you very much sa pagpalain tayo ng pong may kapal. Maynila, God first.